Mega Mega Love shoutout, Maestro Paul, nagbabalik, Maps. At kamusta na, kamusta na? Pag-usapan natin to guys. Ngayon lang to, kanina lang, mga 1 hour or 2 hours ago, mga kabsat, no? Topasio, nagwawala sa iyak, mga kabsat. Eh bakit naman daw iimbestigahan yung kanyang X-Men? Diyos ko Lord, mga kakabsat, no? Pero ito si Baligod, mga kabsat, pumayag na sa background checking na gagawin nila. Kasi nung una, bakit nyo imbestigahan isa-isa? Ha? Gusto nila isa-isang i-background check eh. Siyempre para makita natin kung credible ba yung mga sinasabi nyo. Anak kayo ng kamote. O siya, huwag natin patagalin to. Pasukin na natin. Ito ang kinakataka ko eh. Nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Oh. Sabi ko, out of respect to the institution, may sabida, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements. Hindi daw pwede yun. Isa-isa. Diyos ko Lord, sa pa nga. Isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Tumawala. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. Pasok na yung right to remain silent dyan. Kasi with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Naman, dapat nila hindi credible. Is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito at very alarming yung ginagawa nila. Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit gagamitan ko ba ng bleach at detergent? Marangan tayo kaagad ah. Again, sa mga bagong pasok, baka nakakalimutan nyo mag-like and subscribe, mga absat. Like and subscribe po tayo, mga absat. Maraming salamat. hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo, interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, no, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, indictment crime to eh. Wala namang kaso itong mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan. Ano daw? Wala daw kaso yung mga Marines na yan. Di ba sinabi na nila, binalitan nila, may mga kinakaharap silang mga kaso. Nako naman, Mike Defensor, sinong pinagloloko mo? Diyos ko Lord, wala daw kaso, Diyos ko Lord. Nakapaw! Hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, indictment crime to eh. Wala namang kaso itong mga taong to. Now, wala if daw. you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoli? Tandaan nyo, dishonorably yung mga Marines na yan at hindi lahat Marines. May mga peke dyan at merong 8 dyan. Siya ang namumuno sa 8 yan. Diyos ko Lord! Wala ako naman toto. Sige, paikot-ikutin nyo. Wala, hindi nyo maloloko ang mga tao. Tragis. Police case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung i-investigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen dun? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen? Background check! Ng NBI? Background check! Hindi po ba ang proseso po ng investigasyon? Normally po, pag binigay reklamo, kinuha mo muna yung facts. Lahat. Yes. Tama. Correct. After that, yung po mga kinakasahan yung susunod. Correct. Dito po sa NBI. Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gusto ko ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte,
Pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang iimbestigan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Excuse me lang, sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, no? Sige, pasok! Ganito yung sinasabi mong proseso kasi. You file a complaint. Nag-allege ka ng mga krimen doon. Since that is an Yung mga kabsat, shoutout sa ating 77 live viewers. Bakit 9 lang yung like natin? Mag-like naman kayo mga kabsat, like and subscribe at mag-comment down below kayo para mabasa ni Maestro. Okay, tuloy. Diyos ko Lord, Rudy. affidavit, meaning to say it is under oath. At nung isang araw, pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kukontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po, yung binabanggit. Ikaw ang magdepensa, ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo, ito kasinungalingan, ito, walang katotohanan nito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung nag-complaint. Hindi po ganun yun. You're questioning the process, sir. Yes, the process kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 Kung magsalita si Tomasio, kala mo napaka-convincing, no? Wala na, di mo na maloloko mga tao. Diyos ko Lord, Rudy. kung nag-execute ng affidavit, may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba? Are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Oo nga, totoo bang naging Marines yan? Bakit? May mga sinasabi. Hindi naman Marines yung, alam ba yan, 6 ba yun? 4. Diyos ko Lord, Rudy, wag nga kami, Tomasio. Oy, Tomasio, balita ko. Nag-file yung kwan sa'yo, yung Gabriela, tsaka si Sara Ilago. Naka pa, may problemahin ka na naman. Dagdag kaso na naman sa'yo. Diyos ko po Lord, Rudy. Etc. etc. May asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad eh. Kung hindi pa namin nakahuni Kong Mike kung ipatatawag nila o hindi. Pwede ba naman yun? Ang pinatawag mo yung nag-complaint? Sino ba ano yan? Ay, sorry partner. No. Go ahead. Ang sinabi ko kay Attorney Raimundo kanina, can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito, na yung resources ng government ginagamit para sa ipag-imbestiga ng isang sinasabi niyong hindi namang krimen. Kasi sabi nila, establishing the identities. Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Di ba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata magana. Tinanong ako kanina, yung kotse ba? Buto na sabi ni ko, no? Sabi ni Frank, bakit na dyan si Tomasio? Delikado yung mga client yan, nakakulong lahat. Diyos ko. Maestro, nasa work pa, kaya nakikinig lang, sabi naman ni Kate Shalam. Shout out, Kate Shalam. Okay, diretso. Diyos ko Lord, Rudy. Pasok. Iyo. Sinurveillance na nga nila eh. Alam nila eh. Pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involved sa korupsyon. So kung hindi kayo makikipagtulungan sa investigation, hanggat hindi pinapatawag yung mga inaakusan ng mga former sinasabi ng Marines. Hindi, makikipagtulungan kami sa investigasyon. Wala namang problema doon. Ang problema lang, ang sinabing deputization ng ombudsman dito, establishment of their identities. Diba? Yun ang mga sinabi. And if I may quote directly yung sinabi ng subpoena. Identify their identities as much as their credibility. Supremo, puro kape. Diyos ko Lord, mga kabsat, talaga si Defensor. Kitang-kita mga galawan, basang-basa na natin yan. Lumang estilo na yan. Diyos ko Lord. Nakakapaw. O guys, sa mga bago pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kabsat. Nako po, naharangan tayo eh.
Pero again, wag po kalimutan mag-like and subscribe. Wag pong ipagdamot, mga absat. Shoutout sa ating 100 plus live viewers. Here we go. Ito sabi niya, ang subject matter to provide relevant information on the investigation being Shout out, conducted by Entan. this bureau in relation to the deputization to conduct background investigation and verification O, from the background. Office of the Ombudsman. Yun ang sinabi. Background investigation and verification. Yung sa GC ko po, meron po kopya niyang sa Bakit anong Tupasio? Defensor, anong kinakatakot niya sa background, background checking sa mga Marines na yan? Ano pang kinakatakot niyo kung wala sila tinatago? At kung totoo lahat ang sinasabi nila, hindi sila matatakot magpa-background check. Nangyari. Ay, nako ba, Diyos ko Lord Rudy, oo, ibang klase talaga. Nako pa, o sige, guluhin nyo. Pero wala talaga, hindi napapasok yan. Lumang estilo na yan, Diyos ko Lord. na yan. You can see for yourselves. Sorry, just to simplify, ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI, dine-check din nila yung credibility nga po. Yun! Tama yun! May I answer that, partner? Go. That is not the job of the NBI at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to full faith and credit. Hayaan nilang sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral pa lang ito, isa pa lang, titignan mo agad. Hindi po, that's not how it works, ang ating sistema. Not only unfair, it's very legally questionable. Number two, di ba ang ombudsman under our constitution is supposed to be an independent body? Independent. Independent Kaya naman field talaga. investigation office yan. Bakit ipapasa mo sa isang departamento, institusyon na nasa ilalim ng executive? The NBI is under the Department of Justice. Oh, nawala na yung independence. Hindi pwede. If they Ay, want to takot! get the background of these people, dapat yung ombudsman, although nasa Ombudsman Act, they may request the assistance of any agency. Inaamin naman po natin yan. Nandun po yan sa batas. Ngunit, if you want to show your independence, lalo na ngayon na very crucial na dapat credible ang investigasyon dito, because this is an issue of transcendental importance to our people and our nation, dapat i-preserve mo yung iyong integrity, yung iyong independence. Huwag mo ipapasa sa iba yung trabaho mo. Siguro parang bigyan ng ehemplo dyan, no? Yung again, babalik ako yung Napoles case. Nung nag-file si Ben Luoy, Tragis, wala na ito, Mabsat. Puro bolex na lang pinagsasabi nilang dalawa to. Ito, Mabsat, puntahan natin. Si Paligod naman, okay na to, no? O, todo depensa itong si Topacio, saka si... Anong pangalan nito? Si Defensor. Puntahan naman natin si Baligod. Again, shoutout sa 140 live viewers. Sa mga di pa po nag-like dyan, like and subscribe tayo. Puntahan natin si Baligod. O, Baligod, pasok! O, ito na! Meron po kami very productive na Wow, meron silang very productive. Anong klaseng productive yan, Baligod? exercise kanina. No? Oh. So the NBI cleared na hindi mga suspects ang mga ito. Hindi naman talaga suspect. I-check lang kung credible ba sila na magsalita dyan. Especially marami sila credible ba? Kayo naman kasi takot na takot eh. Diyos ko po Lord, Rudy, naspakmanan. Kundi mga potential witnesses. Potential. At magkakaroon kami ng susunod na proseso para Okay. maglatag kami ng ebidensya laban doon sa mga pinangalanan nila sa kanilang affidavit. When you say Siguraduhin nyo may ebidensya kayo, lalo na kay Dilima. Kasi kinasuhan na kayo, kasama ka. Diyos ko Lord. may panibagong proseso, babalik ko pa kayo dito? Babalik kami dito para sa mga dokumento, mga ibang ebidensya. Opo. Paano po yung mga naging tanungan po kanina, attorney? Well, sabi kasi sa subpoena, they just want to establish the identity ng Yun. mga 18. So, sabi ko, okay lang kami sa identity. So, pinakita namin yung kanilang serial number, Okay. government-issued identification cards, etc. And then, sabi ko, pumayag kami na magtanong pa sila. Kaya inisa-isa nilang tinanong kanina. Yun, pumayag na, isa-isang tinanong. Siyempre, background check, individually. Ano yan, group background? Alak nagkabote, oo. Di magiging chapsoy ang mga sagot dyan. Individual. Diyos ko Lord. Inisa-isa silang tinanong kanina. Oh. Okay naman. Sabi ko nga, very productive po yung araw na ito para sa hinahangad natin na magkaroon ng hustisya doon
sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Attorney, initially po, ang gusto daw po ng NBI ay magkaroon po ng one-on-one interview sa 18 Marines. Pero ano po yung naging kinatakusan po nito? Pinayagan ko. Oh, Topacio! Pumayag na si Baligod sa one-on-one interview sa kanilang background check. Paano ba yan, Topacio? Iyak mo na lang yan, Topacio. Huwag mo na ipaglaban. Pumayag na si Baligod. Yung kanilang attorney. Pumayag na sa background check individually. Diyos ko Lord. Ay, lakapaw. Kahit walang authority ang NBI na i-one-on-one sila, dahil kailangan ng abogado sana ang bawat isa, pero pinayagan po namin sila. Bakit po? Wala naman kaming itatago na. Yun! Bakit ka pumayag? Kasi wala naman kayong tinatago. Ganyan! Marines! Walang tinatagong Marines, di ba? Ganyan. Tingnan nyo, si Bato lang ang nagsasabi, wow, Marines! Pero ako magtatago. Maglilimang buwan na ako, nagtatago. Alak lang kamote, sumasahod ako ng 300,000. Basta ako, magtatago. Diyos ko Lord. Lalim or ano. So, kaya nga sila nag-affidavit, handa po silang panindigan yung kanilang sinasabi. Yun! Sir, pag-clarify naman. Ganda tong laban na to guys. Paninindigan daw nila. Na si Dilima nakatanggap mga kabsat. Diyos ko Lord. Tingnan natin yung laban na to, Potragis. Sige, tuloy. Meron po kaming very productive na exercise kanina. Okay. No? So the NBI cleared na hindi mga suspects ang mga ito, kundi mga potential witnesses. Yun. At magkakaroon kami ng susunod na proseso para maglatag kami ng ebidensya laban doon sa mga pinangalanan nila sa kanilang affidavit. Yun. When you say may panibagong proseso, babalik po ba kayo dito? Babalik kami dito Parang naulit na. Pero nandito siya sa no? Parang naulit na. para sa mga dokumento, mga ibang ebidensya. Opo. Paano po yung mga naging tanungan po kanina, attorney? Well, ang sabi kasi sa subpoena, they just want to establish the identity ng mga 18. So, sabi ko, okay lang kami sa identity. So, pinakita namin yung kanilang serial number, government issued identification cards, etc. And then sabi ko, pumayag kami na magtanong pa sila. Meron po kaming very productive. Alright, nauli mabsat. So yan, narinig natin si Baligod mga kakabsat. Narinig natin. Pumayag na siya. Sige, interviewin nyo na isa-isa. Wala naman kaming tinatago eh. Diyos ko Lord, wala daw. Pero sabi ni Defensor kanina, wala kami natago. Wala namang mga kasong, wala daw kaso. Really? Wala daw kaso yung 18 Marines mga kabsat. Samantalang naku po, kalat na sa news, di ba? Kung ano yung mga kinakaharap nilang kaso, Diyos ko Lord. Dagdag pa yung mga ibang kasong paparating sa kanila, Diyos ko Lord. Shoutout sa mga kasama natin, Allen Valencia. SPK, shoutout, good morning from Doha, Qatar. Uy, kamusta kayo dyan sa Qatar? Shoutout sa inyo, ingat-ingat kayo dyan. Topak Show, sira ka na. Flaviano Vestra, shoutout kabsat. Hindi gospel truth ang sinasabi ng mga Marines na yan. Hindi pinapasahan sa mga deputized sila sa Ombudsman to help in vetting the Marites. Sabi naman ni Dijo Junilep, shoutout sa kabsat. End time, shoutout. At sa lahat ng mga bagong pasok, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat. Ngayon, puntahan natin to attorney's side. Punta tayo kay attorney, siyempre mga kabsat. I-share ko na sa inyo. Kasi exacto tinapik ni attorney to eh. At least ito reaction lang. Pero ito, isang attorney magsasalita. Pakinggan natin. Let's go.